April 20, linggo ng pagkabuhay, Game 1 sa pagitan ng Lakers at Minnesota. Aminado agad si Redick na mahirap katapat si Anthony Edwards at yung Timberwolves. Isa sila sa mga team na kasama sa top 10 ng defensive rating at offensive rating sa buong NBA. Kung si Shannon Sharp, Lakers in 5, merong mga website doon na pinapaboran din ng Lakers na matatapos yung series hanggang 4 na laro. Meron din naman na hanggang Game 6 ang pinaka-possible abutin. Si Stephen A. Smith naman sa Minnesota nakapanig dahil kinall out na niya si Anthony Edwards na superstars na siya ngayon, ayaw niyang makitang nasa 19 points na merong 40 and 32% dahil hindi yun enough para talunin ng Lakers sa isang playoff series. Ngayon lang kasi magkakaroon ng kalaban si Edwards na mataas yung media market. Tinalo na nga ni Luka sa jersey sale si LeBron at si Steph. Ito din kasi yung chance ni Edwards na maging legit superstar kung tatalunin niya si LeBron at si Luka, kasama na rin doon ng Lakers. Last year, nung tinalo niya at nasweep pa niya si Kevin Durant, doon nagsimula yung kanyang superstar status. Naging anak pa nga siya ni Jordan. Ganun din sa side ni Luka, mas tumaas din ang viewership ng Lakers dahil sa pagkakakuha sa kanya. Based din sa stats, ang Minnesota may average ng 114 per game at pang-13 yon sa buong NBA. Number 4 naman sila sa 3-point percentage. Samantalang yung Lakers nasa 113 per game, pang-19 sa offense at 36% naman sa 3-point area na pang-14. Tabla sa regular season series, ang Lakers at Minnesota 2-2 record. Pero 2-1 ang Minnesota nung time na si Anthony Davis nasa Lakers pa. At 1-0 naman ang LA nung si Luka ay na-trade na papuntang Lakers. Si Anthony Edwards ang pinagtutuunan ng pansin ni JJ Redick sa scouting. Sa sinabi kasi ni Stephen A. Smith na ayaw niya makita si Anthony Edwards na nasa 19 points per game lang sa series versus LA dahil yon ang average ni Edwards sa LA sa regular season. Sa buong karir ni Edwards, meron siyang 21 points, 5 rebounds at 3 assists per game kapag kalaban niya ang Lakers. Kung sa defense naman, andon sina Bando, Finney-Smith at Hachimura sa Lakers, samantalang sa Minnesota merong McDaniels at Alexander Walker. Sa dalawa na yan, na-trauma si Jamal Murray last year mula nung binantayan nila sa playoffs na bago yung laro. Ang X-factor kasi doon, si Bando, nagiging best player siya dahil sa defense. Nasa-shutdown niya yung mga gaya ni Jokic at kahit sinong best player ng kabilang team. Ang weakness kasi niya, hindi siya mailagay na matagal sa loob ng court dahil hindi siya makascore. Ang Minnesota may upgraded version ni Bando, si McDaniels. Kaya din niyang i-shutdown yung best player ng kabilang team, bukod lang kay Luka, at makascore siya ng 20 points pataas. Ilang beses ginawa yun ni McDaniels sa regular season nung nag-i-struggle ang Minnesota, lalo na si Randle. Meron 3 big man ng Minnesota na nasa lineup nila, Naz Reid, Randle at Gobert. Ang Lakers naman meron Jackson Hayes at Alex Len. Mas versatile si Randle at si Reid kumpara sa 2 big man ng Lakers. Kaso kalimitan ang nilalagay talaga doon ng LA bilang secondary big man ay si Hachimura at si Finney-Smith. Didepensahan na nila sa perimeter para hindi na makapasok sa loob ng paint. Ang weakness kasi ni Gobert, malakas siya sa depensa sa ilalim, pero kapag inalis mo siya doon, nagiging weakness niya yung perimeter defense. Doon niyayari ni Luka si Gobert noong mga nakaraang taon pa, na inaatake ni Luka yung depensa ni Gobert at laging gumagamit ng switch para mapunta sa kanya si Gobert. Merong average si Luka ngayong season sa Lakers na 28.7 rebounds at 9 assists per game, 43 and 37%. Almost 9 free throws per game pa si Luka. Tumataas din ang average niya kapag playoffs. Meron pang isang player na ganun din sa Lakers, si Austin Reeves. Meron siya ngayong season na 20 points, 4 rebounds at 5 assists per game sa regular season. Pero kapag dumating ang playoffs, tumataas kasi yung average niya ng at least 10% increase. Compatible pa sa lineup si Reeves at si Luka. Saka inspirado din tong si Austin Reeves dahil kay Apple David. Sinabi din niyang kayang mag-champion ng Lakers ngayong taon. Yan ang gusto ko kay Reeves, buo ang loob. Kung sa parehas sa senaryo,
Kabaliktaran naman sa Minnesota dahil kay Randle. Nag-a-average siya ng 18.7 rebounds at 4 assists per game ngayong season. Pero sa dalawang playoff series na nilaro niya, bumababa yun. Meron pa nga siyang hindi nalaro dati dahil nagkaroon ng injury. Last season yun sa Knicks. Bumababa ang average nitong si Randle sa postseason. Halos hindi na nga siya makita doon eh. Parang nawawala ang laro niya kapag palaglaga na. Sa 3 taon nitong si Randle sa Knicks, leon siya kapag regular season pero nagiging kuting kapag playoffs. Merong average nun si Randle habang nasa Knicks na 22 points, 9 rebounds, 4 assists, 45 and 33% sa 3-point area. Pero sa dalawang playoff run niya na dapat 3, meron lang si Randle na 17 points, 9 rebounds, 3 assists, 34 and 28%. Ang alam ko pa doon, takot ang daga kahit kuting pero nasa dibdib kasi ni Randle yung daga. Kapag naulit-ulit na bumagsak na naman ang stats ni Randle kapag playoffs, si Anthony Edwards ang tatamaan ng depensa nun. Dahil ang best defensive player na pwedeng itapat ng Lakers kay Randle ay si Finney Smith or kaya si Hachimura. Isa pa doon, binalik ulit yung clip sa starting 5 nitong si Anthony Edwards. Galing kasi yun sa Netflix series nila na gustong talunin ni Edwards si LeBron ng one-on-one. Sino ba namang hindi gustong gumawa nun? Ito kasi yung naging viral ngayon papasok ng Game 1 sa series ng Lakers at Minnesota. Nag-iiba kasi si LeBron kapag merong humahamon sa kanya katulad nung nangyari kay Dillon Brooks ng 2023. Ito kasi yung time na halos kaparehas ngayong 2025 season na gumawa ang Lakers ng mga trade at umabot sila noong 2023 ng West Finals. Ganon din kasi ang gusto mangyari ng iba kaya kumalat ulit yung viral clip ni Anthony Edwards. Kaya niya gustong matalo si LeBron ng one-on-one dahil gusto niyang makipag-compete. Si LeBron nakalaro pa rin ng 70 games sa edad na 40 years old. Meron pa rin naman siyang 24.7 rebounds, 8 assists, 51 and 37%. May iba na rin kasi kay LeBron ngayon yung defense. Hindi na siya katulad ng dati na majority ng game didepensa. Ngayon halos pinipili na niya yung timing kung kailan siya didepensa talaga sa kalaban. Ang series ng Minnesota at Lakers, win-win situation para sa NBA. Short term sa Lakers, long term naman kay Edwards at sa Minnesota. Kapag tinalo ng Lakers ang Minnesota, next round naman andun pa rin ang LA at mahahabol ng NBA yung TV ratings. Parang Hinebra lang din, nabubuhay ang liga kapag andun sila. Kapag naman si Anthony Edwards at Minnesota ang nanalo, mabibuild ng NBA si Anthony Edwards bilang next star or ambassador. Dahil last year tinalo niya si Kevin Durant at kung sakali naman ngayong taon si LeBron, magiging good guy at villain rivalry pa. Dahil si Luka ang good guy kasi nga backstory niya parang tinrader siya ng Dallas dahil tinrade siya. Si Edwards naman yung magiging villain dahil sa trash talk na ginagawa niya. Sa long term magkakaroon ng rivalry yung Lakers at itong Minnesota. Sa malamang merong magsasabing anong villain at good guy. Parang 2010 lang yan nang si LeBron lumipat ng Miami tapos si Kevin Durant lumipat naman ng super team sa Golden State. Hindi na naalis kay Kevin Durant yun. Si Edwards lang din ang pwedeng i-build ng NBA ngayon na American-born player na next star or ambassador ng NBA.